Katoliko lang ang kaya magpababa ng presidente, wala nang iba. Yung ibang relihiyon dyan, konti lang yan. Tuldok lang yan, hindi yan papansinin. Sir, galing na po sa'yo. Ibang relihiyon, tuldok lang yan, hindi yan papansin. Ba't nyo pinapansin? Bakit naglaan po kayo ng podcast para siraan ng INC? Tulad ng sinasabi po ninyo, hindi papansinin. Ba't nyo po pinapansin, sir? Diba? Parang baliktad po yata yung sinasabi po ninyo. Diba? Doon sa sinasabi nyo ulit. Sabi nga po ng kausap ninyo, may tendency daw po na mapabagsak ang gobyerno dahil sa rally ng INC. Kayo-kayo na lang po tatlo eh. Hindi pa po kayo magkakasundo eh. Diba? Iisa po yung main goal nyo, siraan nyo yung INC. Pero kayong tatlo, hindi po kayo nagkakasundo sa mga pinagsasabi po ninyo. Next time po, pag-isip po ninyo sa umaga, mag-almusal po muna kayo bago po kayo mag-podcast. Baka nagutuman po kayong tatlo eh. At yun na nga mga kabayan. Good morning po, mga kabayan. Pag-usapan po natin at ano nga po ang masasabi po ninyo dito po sa pahayag ng mga to, ng tatlong to mga kabayan, dun sa podcast nila, Salamat PBBM Podcast, na kung saan po mga kabayan, tinabagay yung rallying isasagawa ngayong araw ng INC ay dinidiscredit po nung tatlong to. Ang matindi pa po dyan mga kabayan, kung ano-ano pa po yung mga bagay na ipinupukol po nila doon sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Maganda na nga po kayo na po ang makarinig ng mga kabayan at pakishare po ito sa mga kakilala po ninyong Iglesia ni Cristo, para matandaan po nila yung mga pagbungmuka ng tatlong to. Pero syempre, magbabase pa rin po tayo doon sa mga pinagsasabi po nila. Di po ba? Wala naman tayong kaso sa mga pagmumukha po nila. Ang kaso po natin yung mukha sinasabi po nilang mali-mali at wala pong katotohanan, baseless at wala naman pong ebidensya. Ano po yun mga kabayan? Ito po mga kabayan, panoorin po natin. Papalit. So, sinong maniniwala doon, no? Kumbaga, may makuha man sila mga tao dyan sa Luneta Rally na yan, minority lang yan. Sila lang yun. Allegedly, kaya isa daw sa financier, may nagsisirculate online, no? Isa si Sara Duterte sa possible financier. Correct. Dito sa rally na yan. Kasi mga kabayan, una, ano pong sabi? Si Sara Duterte daw po ang possible financier ng rally ng INC, mga kabayan. Hindi ka ba naman isa't kalahati, sir? Ano po? Paano mo po nasabi na si Sara Duterte ang possible financier? Meron ka po bang ebidensya? Hindi, kasi sasabihin, binoto nyo yan ng eleksyon eh. Bakit po si Bongbong, hindi po ba binoto ng Iglesia ni Cristo noong panahon ng eleksyon? Yan ang bato ko po sa iyo, sir. Kung yan po yung magiging basihan ninyo, para tawaging possible financier. Di po ba? Ang mahirap po kasi sa atin, hinuhusgahan nyo po eh. Nakita nyo po ba yung mga kapilya ng Iglesia ni Cristo? Kaya gaganda po eh. Ba't kailangan pa po ng possible financier niyan? Di po ba? Kailangan pa po ba ng possible financier ng Iglesia ni Cristo? Kung nakikita nyo po yung mga kapilya, bawat kanto, kaya gaganda. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Kasi wala po kayong alam eh. Hindi nyo po alam yung kalakaran sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tapos magsasalita kayo ng ganyan, possible financier. Anong basihan mo, sir? Ano pong ebidensya nyo? Dapat naglabas po kayo ng ebidensya. Hindi, may nag-text sa akin eh. Sino? Diba? Hindi, Iglesia ni Cristo nag-text sa akin. Sigurado ka, sir? Diba? Kasi sa panahon ngayon, marami po nagpapanggap eh. Diba? Masiraan lang po yung INC. Kaya pwede ko sabihin, hindi, bongbong loyalista ako eh. Napakadaling sabihin, di po ba? Una pa lang yan, mga kabayan. Tuloy po natin. Hindi, magbe-benefit eh. Napatalsik si PBB, sinong papalit? Yung vice-presidente. Siya din yan. Ako nag-content nun eh.
Pero si Ramon Tulfo ang sumikat. Anyway, at least sa'yo nag-originate yun. Pero napaviral ko naman yan. May 500,000 views yun. Proud na proud siya sa fake news niya, mga kabayan. Ito po si si Yayam Dizon. Proud na proud po siya doon sa fake news niya na siya daw po nagpa-viral at umabot daw po ng 500k views. Proud ka, sir, na naghahatid ka po ng fake news. Di ba? Tama po ba yun? Kasi dapat may basihan ka dyan eh. Dapat dadadala mo yung ebidensya mo. Diba? Ano na lang po mararamdaman ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo pag narinig po yung mga pinagsasabi nyo? Natuwan-tuwa ka pa, umabot sa 500k views yung ginagawa mong fake news. Sasabihin nyo, si BP Inday Sara, financier. Hindi po ba? O, ituloy po natin. So, ito mga ka-BBM, mga kababayan, sa amin, bawat isa sa aming 5, maraming mga nag-chat na membro ng mga religious group na yan na ayaw nilang sumama. At hindi nila gusto yung pamamahala. At binaba. Ayun na naman tayo. Marami po nagsisend. Paano po kayo nakakasiguro na Iglesia ni Cristo po yan, sir? Diba? Doon pa lang po eh. Na-validate nyo po ba yan? Nagpunta po ba kayo sa central office para i-validate po? Ito po, kapatid po ba to? Iglesia ni Cristo po ba to? Para maalaman lang po namin, di ba? Na sila talaga Iglesia ni Cristo. Bakit, mga kabayan? Kung hindi po nila gusto ang pamamahala sa iglesia, napakadali po umalis eh. Di ba? Ano pinapaniwalaan pa po nila? Kung simpleng pagsunod sa pamamahala, hindi po nila kayang gawin. Di ba? Pwede naman po silang umalis eh. Ba't nagtsatsaga sila dyan? Nagtitiis sila. Kung tunay na Iglesia ni Cristo yung sinasabi mo, sila nagtitext sa'yo. Di ba? Di, ayaw namin sa rally. Pero Iglesia ni Cristo pa rin kami. May ganun po ba? Ha? May ganun po ba, sir? Di ba? Di, ayaw namin sa pamamahala ng IEC, pero Iglesia ni Cristo pa rin kami. Wala pong ganun, sir. Engot lang po yung naniniwala sa mga ganun. Ay, Iglesia ni Cristo ko. Ganito dito. Ayaw namin sa rally. Ayaw namin dito. Ayaw namin sa pamamahala. Di ba? Tapos, Iglesia ni Cristo ka pa rin? May ganun ba? Malamang sa malamang, sir. Kung hindi po nagpapanggap na Iglesia ni Cristo yan, tiwalag na po yan. Ganun po. Kaya kung nyo sasabihin, may mga nag-message sa akin, mga Iglesia ni Cristo na ganito. Kalokohan po ninyo. Diba? Engot na lang po ang maniniwala doon, sir. Hindi ko po sinasabing engot ka dahil naniwala ka, pero engot na lang po ang maniniwala doon sa logic na pinagsasabi nyo po. Wala po akong kaso sa iyo, sir, Hindi po kita kilala. Pero mali po yung sinasabi po ninyo. Diba? Napakadali lang po mag-text eh. Diba? Ngayon nga, pwede ako mag-text eh. Ako si PBB. Diba? Diba? Pwede nga kitang gayahin eh. Ako to si ano ba pangalan nito ni sir? Hindi nga kita kilala, sir eh. Pero napakadali lang gawin nun. Madali lang mag-message eh. Napakadali gumawa ng Facebook eh, diba? Kaya sir, ang importante dapat nakabase ka sa ebidensya mo. Diba? Ito ba? Tunay na Iglesia ni Cristo. Ito ba? Tiwalag na. Dapat chinecheck mo yan, sir, bago ka maglabas ng opinion mo. Diba? Uulitin ko, ano pong mararamdaman ng mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo pag narinig po yung mga pinagsasabi po ninyo? Diba? Tapos, magre-react kayo pag kayo binash. Diba? Kasi baseless po eh. Baseless. Talagang lantarang walang katotohanan. Bakit? Wala naman po kayo may ebidensya may pakita eh. Diba? Dapat tinanong mo, anong purok grupo mo, kaibigan? Diba? Anong lokal mo? Para maniwala kami. Ngayon, kung sasabihin mo lang, maraming nagte-text, maraming nagme-message, diba? Kalukuhan po yan, sir, pagka ganun. Chismis po yan. Na ayaw nilang sumama. At hindi nila gusto yung pamamahala. At binabati natin sila dahil, syempre, ayaw nilang makisama sa mga ganyang gawain na sa tingin nila labag sa kanilang kalooban. Galerista, hindi lang actually basta members. No? Official pa. Yung nagbigay sa akin ng intel, no, ay nasa
mataas na posisyon. Ah, Okay? At meron O, di ba? May paganyan-ganyan pa. Hindi lang basta member daw, nasa mataas na posisyon. May intel pa sa loob ng INC. Di ba? May ganun ba? Hindi. INC ako. Bakit? Ayaw ko sa pamamahala ng iglesia. Ayaw ko makipagkaisa sa mga gusto nila. Ba't Iglesia ni Cristo ka ba rin? Hindi. Intel kasi ako. Sasamba ako. Webes, Linggo. Dahil Intel ako. Gusto ko nandito lang ako. Kahit ayaw. May ganun ba? Kayo mo, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, may ganun po ba sa inyo? Pagtsatsaga mo mong isang bagay na ayaw mo, natural, pag ayaw mo sa pamamahala, ayaw mo sa doktrina, ayaw mo sa pagkakaisa, aalis ka dyan eh. Hindi mo yung pagtsatsagaan eh. Diba? Halimbawa, mga bayan, ayaw mo sa pagkain sa McDonald's. Pagtitiisan mo ba yan? Para lang sabihin, hindi, dito lang ako. Paborito ko ang McDo. Pero ayoko nung pagkain nila. May ganun ba? Diba? Napakasimple lang po nun, sir eh. Diba? It's either, nakakatawa kasi mga bayan, may paano ba daw? Higher ranking daw sa Iglesia ni Cristo. O ano po yung higher ranking na pinagsasabihin mo po ninyo, sir? Ano po yun? Diba? Hindi nyo nga po alam kung ano tawag sa higher ranking na yun eh. Diba? Di po ba? Ano pong tawag? O, di ba? Hindi mo nila mabanggit yung anong tawag kasi hindi mo nila alam eh. Napakadali nga mo mag-message, mga kabayan. Diba? Sasabihin mo, ay, higher ranking ako. Sasabihin mo, ay, ako po si Ka Eduardo. O, mag-message sa'yo. O, baka yun pa yung gusto mo ninyo. Yung pamamahala na mismo yung mag-message sa inyo. Napakadaling magpanggap, sir. Uulitin ko. Gullible po kayo masyado. Di mo ba, mga kabayan? Natuloy ba natin kahit masakit sa tenga? ay nasa mataas na posisyon. Okay? At meron din mga nagchat-chat sa akin na nagsasabi, mga kamag-anak nilang ministro ay hindi sang-ayon sa Sa akin siguro lima nag-message sa akin Madami. na mahal nila si PBBM at ayaw nila yung ganitong style. Sir, bakit hindi mo ba ginawang 30? Bakit hindi mo ba ginawang 1? Tahiya ka pa, sir. Hindi mo ba ginawang 1,000? Para mas kapani-paniwala. Ba't 5? Diba? Sa laki ng Iglesia ni Cristo, 5. Diba? Tapos isa, may sabi yung mga kamag-anak na ministro, sabi-sabi lang. Diba? Diyos ko po, anong nangyayari sa ating bansa na pwede ba lang? Ganito na lang po ba tayo, mga bayan? Nag-podcast pa po kayo para magsabi lang po ng chismis. Baseless. Okay na po yun sa inyo, yung mga salamat PBBM, yung mga ginagawa ni PBBM. Yan, maganda po yan. Diba? Kailangan po ng taong bayan yan para malaman na may ginagawa po yung Pangulo. Diba? Maganda po yan ito, ginawa ni PBBM to, maraming salamat po. Wala naman pong kaso dun Okay nga po yun Diba? Pero kung gagamitin niyo po yung podcast po ninyo na isang way, para po, diba, maghatid ng fake news na walang ebidensya. Fake news na, wala pang ebidensya, diba? Nagkakamali po kayo ng bilangga, sir, ha? Lalo ba't INC ba? Di po ba? Maling-mali po yun Uulitin ko po, sir, wala pong masama sa podcast ninyo na salamat PBBM na naghahatid po kayo ng mga nagagawa ng administrasyon. Uulitin ko, okay po yan. At least nakikita ng taong bayan. Pero kung gagawin niyo po gagamitin niyo yung platform po ninyo para maghatid po ng fake news, baseless accusation, paninira sa isang relihiyon, maling-mali po yun, mga kabayan. Maling-mali po yun, mga sir, Ulitin ko, hindi ko po kayo kilala. Nadaanan ko po yung podcast po ninyo Kala ko, naghahanap po ako ng mga magagandang nagawa ni PBBM kasi, diba, podcast nyo, salamat PBBM, tapos ganyan po yung maririnig po natin, diba? Okay na sana Okay, tuloy po natin. Pagpapabagsak kay PBBM. Kasi alam din nila na potentially, in a way, posibleng mag-lead yan sa pagbagsak ng gobyerno. Pero yun tayo
naniniwala tayo, hindi naman mangyayari. Diyan tayo nagtataka eh. Sigaw nila, transparent. Di ba? Transparent. Pero yung membro nila, si Marcoleta, hindi sinabi kung sino mga nag-donate. Transparent ba yun? Di ba? Sige nga, kayo nga, Iglesia ni Cristo. Transparent ba yung ginawa ni Marcoleta? Hindi niya sinabi kung sino yung mga nag-donate. Nasa batas yun, dapat sasabihin mo kung sino yung nag-donate ng kampanya mo. Sa sose niya. Oo, pero siya, hindi niya dinonate. Okay lang sa inyo kasi membro nyo. Tapos bukod dyan, palirista. Hindi, kasi sir, ganito po sabihin na natin, hindi po, di ba, pinakita ni Senator Marcoleta yung kanyang, tawag niyo po dito, yung kanyang sose, di ba? Kasi sabi niyo, may problema dun sa sose niya. Hayaan niyo po, ang COMELEC, ang magkaso kay Senator Marcoleta, anong kinalaman ng Iglesia ni Cristo? Dahil ba Iglesia ni Cristo po siya? Ang layo mga kabayan ang layo po Sabihin na po natin, kung sa tingin po ninyo nagkamali si Senator Marcoleta, bakit hindi nyo po, di ba, hayaan ang COMELEC na magparusa sa kanya? Kung sinasabi nyo dahil doon sa transparency na yan. Di ba? Sasabihin nyo, ba't hindi walang ginawa? Gaano po kayo kasiguradong walang ginawa, mga sir? Again, may ebidensya po ba kayo walang ginawa? Hindi, dapat nag-rally kayo. Bakit? Kung dinahin nyo si Marcoleta kasi ganito. Bakit, sir? Ang tanong nga po doon, bakit po? Bakit po ba nagra-rally ang Iglesia ni Cristo? Diba? Di po kasi kayo nakikinig Basta badat po kayo ng badat dyan Pinakinggan nyo po ba yung mensahe ng INC? Kung bakit po sila nagra-rally? Gawing transparent yung investigasyon doon sa flood control project. Bakit? Dahil marami po sa ating mga kababayan, di ba, may ilan-ilan ang nasawi, nawalan ng kabuhayan, nawalan ng mga bahay at tirahan, kailangan pong bumoses. Kung wala pong bumoses, kailangan pong bumoses. Diba? Sino na lang po ang bumoses? Hindi naman pwedeng puro kayo lang. Ang hirap po kasi sa inyo, sir. Ang gusto po ninyo, kayo lang mag-rally. Diba? Pag magra-rally, hindi po ba Pilipino ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo? Ang hirap po sa inyo, gusto nyo kayo lang yung mag-rally Kayo lang ba po ba ang pwedeng mag-rally, mga kabayan? Hindi po ba? Hindi po pwede yun. Karapatan po ng Iglesia ni Cristo mag-rally. Ngayon, balik po tayo kay Senator Marcoleta. Uulitin po namin kung nagkamali si Senator Marcoleta doon sa kanyang sose, hayaan niya po si Comelec Garcia. Di ba? Ngayon, babalik na rin nyo. Kung si Pangulong Bongbong Marcos nagkamali, sabihin nyo, nagnakaw, dapat hayaan ng ombudsman. Sino po nga hayaan na magkaso? Yung ombudsman po siya naglagay niyan Di ba? Yung ICI siya rin naglagay po niyan ngayon pa lang po, inaabugaduhan na po siya Inaabugaduhan na po siya ni Miss Dizon na miyembro ng ICI. Hindi pa nga po nagsisimula yung investigasyon laban sa kanya. Diba? Ligtas na siya, safe na siya. Paano po tayo maniniwala na transparent ang investigasyon patungkol po dyan? Hindi nga po nilalabas yung hearing Diba? Tsaka ano pong kinalaman ng Iglesia ni Cristo kay Marcoleta? Dahil Iglesia po siya? Sige, kung ganyan po yung basihan po ninyo, si Saldico, Katoliko yan hahayaan nyo lang ba mga Katoliko? Yan yung usapan hahayaan lang ba ng mga Katoliko? Itong si Saldico? Okay, naakusahan si Romualdez na Katoliko din. Pati si Bongbong Marcos na Katoliko din. Ganyan ang usapan na gusto ninyo Dapat ba, di ba?
Ba't tahimik yung simbahan ninyo? Ba't tahimik yung mga pare? Oh. Di mo ba maabayan? Kung ipagpipilitin niyo yung relihiyon na yan, di ba? Nabasihan dahil sa pagkakamali ng kanyang miyembro, di ba? Sino po ba yung nagnakaw? Ano po ba relihiyon yan? Ha? Si Sandy ko, ano po ba relihiyon yan? Oh, di ba? Huwag naman po sana masaktan yung mga kaibigan po natin, yung mga Katoliko dyan, ha? Pero, inilalagay lang po natin sa rasyonali yung mga pinagsasabi po nito mga to, eh. Di ba? Sasabihin nyo, o sige, si Duterte, di ba? Ano relihiyon ni Duterte? Di ba? Si Chis Escudero, magnanakaw yan. Anong relihiyon ni Chis Escudero? Di po ba? Hindi nyo po ba naririnig yung mga sarili po ninyo? Napakasimple po yan eh. Pag nagkamali, pagbayarin. Pero labas po dyan. Diba? Kung ano pong relihiyon niya. Sa araw-araw po na dumaan mga kabayan, dami pong pinapatay. Diba? Nababalitaan po natin. Ang dami pong nananaksak, ang dami nang-hold up. Tinatanong po ba, ano relihiyon mo? Ba't mo sinaksak to? Anong relihiyon mo? Ba't mo ginahasa to? Anong relihiyon mo? Ganun po ba? Tapos mag-INC, di ba? Nag-jaywalking. Iglesia ni Cristo member. Jaywalking. Napakalaking big deal sa inyo eh. Ba't ganun? Di ba? Ba't ganun? Oh, yan ang ilagay po ninyo sa mga utak nyo, sir. Napaka-bias po ninyo pagdating sa relihiyon eh, di ba? Oh, dyan tayo nagkakatalo mga kabayan, di ba? Dapat, pinag-iisipan nyo po bago po kayo nagsasalita. Di ba? Hindi po tama yan eh. Bias po eh. Bias po kayo. Dinidiscriminate po ninyo. Di ba? Pare-pares na naman po tayong Pilipino dito. Ano po ba ang gusto natin? Di ba? Ma-resolve ba itong flood control? Sino po ba kasi nagsabi na yung rally ng Iglesia ni Cristo para mapabagsak si Bongbong Marcos? Sino po nagsabi? Di ba yung mga kasama nyo, yung ibang mga ano dyan na Katoliko? Katoliko yun, di ba? Oh. Babagsak daw si Marcos dahil sinabi po ba ng INC yan? Wala naman po sinabi. Sinabi, para sa transparency. Hindi po para pabagsakin si Marcos. Kayo lang naglalagay sa utak ng mga tao niyan eh. Na nagrarally ang INC para mapabagsak si Marcos eh. Papustahan tayo. Ay, hindi, bawal pala pustahan. Tuloy. Talk lang tayo. Nung si VP Inday Sara kine-question tungkol sa kanyang paggastos at ayaw niya mag-explain, ayaw niya ipaliwanag, no? Ibig sabihin, ayaw niya maging transparent sa kanyang mga ginagawa sa DepEd saka sa Office of the Vice President. Anong ginawa ng iglesia? Nanahimik sila, kinampihan pa nga nila eh. Hindi nila kinulaw. Paano niyo sasabihin ngayon na kumakampi kayo sa pagkakaroon ng transparency sa gobyerno? Yung dating dapat magpaliwanag tungkol sa paano ginagastos ang ating pondo ng bayan, hindi niyo pinayagan, hindi nyo... Kaya hindi mo masisi yung mga kababayan natin. Ang haba nung in-explain ko kanina, hindi ko na ito papaliwanag ulit. Ang haba na po nun eh. Kung di ba po ninyo nakukuha di ba? Ang haba na po nung in-explain ko, tuloy na po, pakinggan po namin. Kung ayaw nila maniwala dyan sa sinasabing transparent rally ng Iglesia ni Cristo at ng iba pang mga kasapi dyan ng mga religious group, ba't hindi sila riniwala? Kasi nga, may issue sa transparent yung mga kinakampihan nila. By the way, Kakopi Palerista, meron tayong bagong segment po, no? Dito sa ating Salamat PBBM podcast. In the coming weeks, no? In the coming weeks, no? So, tawag natin, salamat. Maganda yan, ha? Pwedeng ibenta kay Boss Toyo. Para, huwag yun nang gamitin, i-display nyo na lang kasi mga 10 years, mahal na yan. Kay Boss Toyo.
Sa Facebook. Ulitin video. nyo, ulitin. Unang Ayan. Ayun no, mga bayan. Hindi ko na nakita siguro yung sinasabi niya itong yung makikipagpustahan daw po siya na wala pa daw po napapabagsak yung tanging Katoliko lang daw po nakakapagpabagsak ng ng Pangulo. Ha? Hanapin natin mga bayan. Kasi mas maganda po kasi galing sa sarili po nilang bibig. Di po ba? Mas maganda galing sa sarili nilang bibig. Mahirap po pag tayo lang yung walang pera eh. Sa akin, hindi lang yun ang mas ilan na yung Alam mo, hindi yan magtatagumpay. Alam nyo kung bakit? Walang mga Katolikong sasama dyan. Ako rin, naniniwala hindi Wala. magtatagumpay. Katoliko lang sa lahat ng reliyon sa Pilipinas. Real talk Katoliko lang ang kaya magpababa ng presidente. Wala nang iba. Mga bayan, galing po sa bibig ni Sir. Katoliko lang ang may kaya magpababa, diba? Ng Pangulo. Diba? Walang ibang reliyon, Katoliko lang. Diba? O di palakpakan, Sir. Diba? E di mabuti kung yun yung naiisip mo, palakpakan. Proud kayo niyan, Sir. Na kayo. Diba? Babalik tayo sa reliyon dahil reliyon yung gusto nung diba? Proud na proud kayo, nagpapabagsak kayo ng Pangulo? Proud na proud kayo, naghumigi-ba kayo ng pagkakaisa ninyo, mga Katoliko? Kapwa nyo Katoliko, binababa ninyo? Di po ba? Bakit nyo po pinababa yung kapwa nyo politikong Katoliko? Tanong lang po. Di ba? Sinuportahan ng mga Katoliko, sino? Si Gloria Macapagal Arroyo, noong pinabagsak ng mga Katoliko ang si ERAP. Di ba? Tama. Pinabagsak ng mga Katoliko si ERAP doon sa EDSA, People Power. Ang sinuportahan po nila, si Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Naupo si Gloria Macapagal Arroyo. Dahil pumutok ang Hello Garci sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Sino po unang nagalit? Di ba mga Katoliko din? Di ba? Nagmarcha pa nga kayo sa EDSA kasama yung mga madre, mga pare, mga paring Katoliko. Di ba? Ngayon, ibabato nyo sa iglesia. Ba't nyo kasi binoto? Ba't nyo kasi binoto yan si Bongbong Marcos? Di ba? Alam po ba ng INC na ganyan gagawin niya ni Bongbong Marcos? O di ngayon, nakita po nila na ganyan ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Bawal na po bang bumoses? At ituwid? Tititigan na lang po ba yan? Hayaan na lang po? Maganda leche-leche ang bansa? Siyempre, buboses po yan, Sir. Ngayon, Sir, ito po, pakinggan natin to. Katoliko lang ang kaya magpababa ng presidente, wala nang iba. Yung ibang reliyon dyan, konti lang yan. Tuldok lang yan, hindi yan papansinin. Sir, galing na po sa'yo. Ibang reliyon, tuldok lang yan, hindi yan papansin. Ba't nyo pinapansin? Bakit naglaan po kayo ng podcast para siraan ng INC? Ngayong, wala naman po talaga. Tuldok lang yan. Tulad ng sinasabi po ninyo, hindi papansinin. Ba't nyo po pinapansin, Sir? Di ba? Parang baliktad po yata yung sinasabi po ninyo. Di ba? Doon sa sinasabi nyo ulit. Di ba? Sabi niya, yung mga ibang tanging Katoliko lang. O sige, Sir, bigay na po natin sa inyo yun. Dahil di naman po tayo nakikipag-away sa relihiyon. Wala naman po yan dyan. Ha? Tanging Katoliko lang ang kaya magpabagsak. Yung ibang reliyon dyan, tuldok lang yan. Hindi mapapansin. Ba't mo pinapansin, Sir? Bakit naglaan ka ng podcast nyo? Ng ilang minuto sa buhay ninyo para pag-usapan yung gagawing rally ng INC. Sana tahimik na lang kayo. Bakit? Total, wala lang naman yan eh. Diba? Total, konti lang naman yan eh. Diba? Total, hindi na, baka, sabi nyo, hindi kilite.
Yung sabi ng iba sa inyo. Di po ba, sir? Binabalik ko lang po yung sinasabi ninyo. Tuldok lang ang INC. Bakit nyo po pinag-aaksayan ng oras? Sana kumakain na lang tayo ng breakfast ngayon. Nag-aalmusal na lang po sana tayo, di ba? Hindi. Pinaglaanan nyo ng oras para sirain Para siraan. Kasi ano po, diba? Sabi nga po ng kausap ninyo, may tendency daw po na mapabagsak ang gobyerno dahil sa rally ng INC. Kayo-kayo na lang po tatlo Hindi pa po kayo magkakasundo Diba? Iisa po yung main goal nyo, siraan nyo yung INC. Pero kayong tatlo, hindi po kayo nagkakasundo sa mga pinagsasabi po ninyo. Next time po, pagising po ninyo sa umaga, mag-almusal po muna kayo bago po kayo mag-podcast. Baka nagutuman po kayong tatlo Di ba mga kabayan? Ano naman po ang sabi ng INC? Ito po, mas maganda na po ito. Galing po ito sa bibig mismo ng mga INC. Hindi po dahil galing doon sa mga text message daw po sa kanila. Ito po, malinaw. INC member po ang nagsalita. Panoorin po natin, ito po, mga kabayan. Rally. Simula sa November 16. Alam mo ba na napakadaming post ngayon sa social media na dinidiscredit yung pagtitipon Oo. Mabuti isa, tinigil na yung magbibigay doon ng 3,000. Matapos na sinabihin natin dito. Loko-loko naman yun. Ang bago naman, pinapalutang na yun daw mga magrarally ay mga destabilizer. Ganun ba? Gusto daw manggulo sa ating bansa. Ang alam ko, i-destabilize ng magrarally yung kahirapan. Dapat lang. Di ba? I-destabilize natin ng korupsyon, etc. Ewan ko sa inyo, Nako. Kasi kung ang mga kababayan natin ay gustong iparating sa kinaukulan, ipadinig sa lipunan, ang tinig na hindi naman halos naririnig, siguro walang masama na pakinggan natin sila at bigyan natin ng pagkakataon. At yun, again, Nelson, inuulit-ulit natin, karapatan ng bawat isang mamamayan. Regardless of beliefs, Yes. regardless of colors, Yes. regardless of age, Yes. regardless of any political inclination. Di ba mga kabayan? Ito lang isang putol lang. Tama po yung sinasabi natin kanina, di ba, wala naman po sa relihiyon yan Pagdating po sa ating bansa, dapat nagkakaisa tayo. Di ba? Naayusin yung bansa natin. Hindi mo katulad nung tatlong yon na sinisiraan pa. Di ba? Ibis na tumulong na lang, sisiraan mo pa, sir. Di ba? Ito, at least galing po ito mismo sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko na po ito puputulin, hayaan na po natin magsalita. Si Ka Nelson, at si pangalan po nito, alimutan ko po isa. Sige, Yes. Di ba? Hindi na tinitignan dito kung anong kulay ng religion. Pero may lang isang mamamayan, karapatan mong isatinig ang iyong saloobin. Number 1, karapatan. Number 2, tungkulin. Yan. Nakikita mo na ang daming kababayan tayo, yun lang nakita natin sa Bulacan, di ba? Ayaw nga pala, Kahit wala pong ulan, mga kababayan, ang tirik ng araw. Pero pagpasok mo sa bahay nila, hanggang binti ang tubig. Araw-araw ganun ang kanilang sitwasyon. Ito ang masakit dun Nag-iimbestiga tayo ng flood control. Tiningnan natin ang anomalya. Tiningnan ba natin kung anong dapat nating ginawa doon sa mga naapektuhan ng maanomalyang proyektong ito? Ang nangyari, Nelson, yung taong biktima, sila na lang naka-adapt. Tinanggap na lang nila yung katotohanan. Totoo. Mukhang ito na talaga buhay namin. Bakit hindi natin pinag-uusapan kung papaano natin padadaliin yung epekto ng mga anomalyang ito doon sa mga mismong nasa lugar ng mga halimbawa ay substandard o kaya naman ay ghost flood control. Ba't hindi pinag-uusapan na ayusin naman natin ito? Kawawa naman yung mga kababayan natin nakalubog sa baha araw-araw. Kaya narinig ko sinabi nung ating kinapanayam din sana makonsensya naman sila. Yun na lang ang nasabi. Yun lang. Yun na lang, di ba? Tapos ang ating gagawin, nakita nating maanomalyang flood control, di ba?
tatanggalan mo ngayon ng pondo. Oh. Ibig mong sabihin, tinanggalan mo ng pondo, walang flood control, for life na ba nakalubog sa baha yung mga kababayan natin? Ay, mali. Mali. Mali, di ba? Oh. Hindi naman tayo water world. Ayun nga. Kaya meron ng problema sa sistema pag ganyan. Yan po ang isa sa gusto nating ipadinig. Kasi bakit natin gagawin, mukha nga kung hindi naririnig eh. Ayun. Dahil ang naririnig lang ay yung ingay ng ibang maiingay na ang gusto ay sila lang ang nagrarally. Yan. Pag Diba? hindi sila kasali, bawal yung rally na yan. destabilize na rin mga mag-rally na yan. Hindi kami kasali. Kaya Diba? lang nga ang panawagan natin dito, ito po ay hindi para kung kaninong tao no? Oho. Hindi ito para kung kaninong grupo. Hindi ito agawan ng kredito. Oho. Ito ay para sa mga kababayan natin na hindi ho naririnig ang boses dahil maingay na, iba-iba ang mga sinasabi, pero yung kapakanan ng mas nangangailangan, hindi ho talaga napapakinggan. Ayan. Sa dami kasi na ng hearing ako napakinggan, Jen. Oo. Sa dami na ng mga plano na sinabi, ni isang nagsalita na yung mga biktima ng depektibong flood control, Oo. tulungan natin, ayusin natin, matanggal yung tubig. Ilang buwan na, ilang taon na. Wala atang ganun. Walang ganun, Oo. di ba? Wala nagsabi, oy, ayudahan natin yung mga napinsala dahil sa yung programa sa flood control ay hindi umepekto. Ayun. Sa halip na kasama, ayudahan natin. Halimbawa, umulan na naman ng malakas. Nako. Bumaha na naman. Gaya ito nakalipas na mga araw. Ano Oh. na, hihintay na lang tayo uli ng mga biktima, dagdag ng biktima, ayaw natin ayusin yung infrastruktura, di ba? Kasi dapat kasabay ng hinahabol mo yung mga pasimuno, Mga dapat managot. mga diba? nagnanakaw, Oo. nagsamantala sa kabangbayan, Oho. inaayos mo yung proyekto. Yan. Ano ba? Yung naayos mo yung proyekto, inaayos mo rin yung mga naapektuhan. Yung mga naapektuhan dapat. Yung tao. Oo. Yung kanilang kapakanan. Yes. Pero bukas na, baka maayos na. Bukas? Bukas ayusin na raw na. Nino? Sa pagdinig ng Blue Ribbon, nandun yung mga O, di ba mga bayan, napakalinaw po na mensahe ng INC. Di ba? Walang halong kulay ng relihiyon, kahit ano ko pa man. Di ba? Ang ipinaglalaban po dyan sa rally na yan. Yung mga kababayan po nating nasa lanta, mga kawawa naman po, mga kabayan. Di ba? Yung mga nasa lanta po dyan, di naman puro Iglesia ni Cristo yan eh. Di ba? Siguro karamihan, dahil nga sabi po ninyo, tuldok lang. Walang papansin sa INC. Karamihan po dyan, mga kapwa po ninyo, Katoliko. Di ba? Di po ba kayo natutuwa na may nagtatanggol po sa kapwa po ninyo, Katoliko? Di ba? Kaya iwasan na po natin mag-usapan yung relihiyon na yan eh. Oras na po ngayon para pag-usapan yung ikabubuti ng ating bansa. Uulitin ko, mga sir, yung sa tatlo. Sa inyong tatlo. Di ba? Sa inyo pong tatlo, mga sir, ulitin ko, okay ang podcast ninyo eh. Salamat, PBBM. Pero mas maganda po sana, kung hindi po kayo naninira ng mga organisasyon, gamit yung platform po ninyo. Maganda po dyan, gamitin nyo po yan sa pagpapalagana po nung mga nagagawang mabuti ni Pangulong Bongbong Marcos. At hanggang dyan na lang po mga kabayan, at magkita-kita po tayo dyan sa rally. Pupunta po tayo dyan, magkita-kita po tayo dyan mamaya. Hanggang sa muli po mga kabayan, paalam.